Hello, everybody! Welcome to Conversations. Hoy! Minsan ka na bang nasaktan sa pag-ibig? Minsan ka na bang nagmakaawa at sinabing, ako na lang ulit? Minsan mo na bang ipinilit ang sarili mo sa taong pilit ka nang isinusuka ng paulit-ulit? Ay, nako, ang episode na ito ay para sa'yo. Kaya nga napaklik ka, di ba? Dahil nabasa mo ang topic natin for today, Navigating Heartbreaks, Picking Up the Pieces. Once again, welcome to Conversations with Mama Colleen, na kung saan pag-uusapan natin ang mga topic na talaga nga namang relate ka dito, mga topic na ka ng bonggang-bongga. Parang naano lang ha. Parang nga tinatawag lang ng kalikasan. At mga topic na talaga nga namang ang puso mo mapapa-comment ng bonggang-bongga. Well, once again, welcome to Conversations with Mama Colleen. Conversations with the Mama Colleen. Now, dire-diretso na po tayo. Pag-usapan na natin ang tungkol nga sa topic na paano nga ba pulutin ang ating sarili matapos tayong mabigo ng dahil sa pag-ibig. Lintik na pag-ibig! Yes! Ano to? May pa-concert! Napapakanta ako, diba? Lintik na pag-ibig! Bakit nga kailangan ganon? Bakit nga palaging kapag ka ikaw ay nagmamahal, kakambal daw nito ay ang sakit, ang pasakit? Well, to answer that first, una, kaya naman talaga kakambal ng pagmamahal ang sakit. Kasi syempre, halimbawa, nakipagrelasyon ka, naghiwalay kayo, tapos parang deadma ka lang. O, ibig sabihin, walang pagmamahal na involved doon. So basically, kaya ka nasasaktan ngayon kasi totoo kang nagmahal. Kaya ka nasasaktan ngayon kasi yun lang yun. Paikot-ikot lang tayo, B. Diba? Real na real kasi yung feelings na ibinigay mo. Kumbaga nag-invest ka. Kumbaga sa scam, nag-invest ka ng libo-libo, ng milyon-milyon, sana all may milyon, sabay niloko ka lang pala ng tao. So ganun lang din when it comes to love. You invested a lot, naging invested ka sa isang tao, pero binaliwala lang niya ito, diba? Yung tipong pagmamahal ang ibinigay mo, pero pasakit ang ibinalik sa'yo. Ganun lang yon, o diba? So anyway, kapag ka nasaktan tayo, parang minsan ang hirap gumising sa umaga, na parang, alam mo yun, darating ka na sa punto na natutulala ka, yung tipong kinakausap ka ng nanay mo, ng tatay mo, ng kapatid mo, pero yung mga sagutan mo, wala sa hulog. Yung tipong nagkakapi ka, ang nailagay mo asin, kasi nga, wala ka sa hulog. Yung tipong parang marirealize mo na hindi ka na pala nakakain sa tamang oras, nare-realize mo na yung dating ginagawa mo, hindi mo na ginagawa ngayon. Basta ang dami-daming nagbabago dahil sa pag-ibig, dahil ikaw ay nasaktan, dahil ikaw ay nabigo. Yung tipong dumarating ka pa sa punto na nakakalimutan mo na yung sarili mo. Bakit? Again, dahil yan sa pagkabigo mo sa pag-ibig. And it is okay not to be okay. Okay lang na maging abnormal tayo, pero syempre, hindi dapat habang buhay. Lagi mong tatandaan na iniwan ka man ng taong minahal mo minsan, iniwan ka man ng taong pinag-investan mo ng buong pagmamahal mo, hindi pa rin end of the world para sa'yo. Ang ibig ko sabihin, dapat tuloy ang buhay. Aminin mo, may mga tao na sinabi na to minsan na hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Gusto ko na lang mawala sa mundong ito. Aminin mo, minsan kang naging ganon. Hoy! Nasa kanya ba yung oxygen mo para hindi mo kayang mabuhay nang wala siya? Dala-dala niya ba yung kaldero ninyo para hindi ka na makakain dahil iniwan ka na niya? Yung totoo. Pero legit na legit yun, diba? Yung tipong, hindi ko kayang mabuhay. Feeling ko, hindi ko na kayang ituloy yung buhay ko dahil wala na siya. Patama ka, feeling mo lang yun. So, wag kang feeling be. Feeling mo lang yan, and that feeling, magsasubside din eventually. But syempre, hindi yan overnight, hindi yan parang sa isang igla, parang Thanos, mawawala. You will go through the process. May proseso, at yung proseso na yon hindi naman pare-pareho. Kunwari, ako, si Mama Colleen, isang linggo lang, okay na ako, may bago na akong jowa.
Okay na ako. Para lang ako nagpalit ng panty, masaya na ako. O, diba? Kunyari, yung ikaw na nakikinig ngayon, yung healing process mo, it will take you 1 week, 2 weeks, minsan isang taon bago ka talaga totally makamove on. Ibig sabihin, kanya-kanya po tayo ng proseso. Hindi mo pwedeng i-compare na bakit si Angela nakamove on agad. Bakit ako, hirap na hirap ako. Again, may kanya-kanya tayong coping mechanism, may kanya-kanya tayong paraan at panahon, terms, kung kailan nga ba tayo makakamove on ng bonggang-bongga. But again, one thing is for sure, one thing is clear, may kanya-kanya tayong paraan kung kailan, panahon kung kailan tayo magiging okay. Basta ang masasabi ko lang, just go through with the process. There is no definitely shortcut. Kung kailangan mong iiyak, kung kailangan mong magkulong, sige lang. Pero wag naman yung magkukulong ka na parang hindi ka na magpapakita sa madlang people mabuhay. Okay? Lagi mo tatandaan that you need someone na kailangan mong kausapin ng kung ano mang nararamdaman mo. Kasi kapag kinontain mo lang yan sa sarili mo, dahil mabubuang ka talaga. Magkakaroon ka talaga ng anxiety, madedepress ka talaga. So, tulungan mo rin ang sarili mo na maging okay ka. Kasi mahirap yung ganyang feeling yung kinukulong mo lang sa sarili mo. Mahirap yung ganyang feeling na nagkukulong ka lang sa kwarto mo tapos wala kang kinakausap. Ako sinasabi ko sa'yo, if you need someone to talk to, kung kailangan mong, kung nahihiya ka sa magulang mo, go talk with your friends. Kung nabuburyo na sila, kakakinig sa problema mo, andito si Mama Colleen. Handa kitang kausapin, puso sa puso, heart to heart kay Mama Colleen. Let's talk about it. Let's have conversations. And siguro nga, the reason why you are here sa podcast ko ngayon, because number 1, wala kang makausap about your problem. Tama? Tama ba? Comment down below. Number 2, siguro dahil may mga kaibigan ka na napagod na sa pakikinig sa paulit-ulit mong kwento, kaya ka nandito sa podcast ko. Tama? Ayan. So, yun lang. Kung kailangan mo nakausap, I am just a PM away. Pwede tayo mag-usap heart to heart. Idulog mo yan kay Mama Colleen. Virtually, pwede kitang bigyan ng payo. But again, nandito lang si Mama Colleen. Pero kung halimbawa talaga, meron ka namang someone na pwedeng kausapin na kaibigan, someone na pwedeng kausapin ng mga magulang, kausapin mo, ilabas mo lahat ng nararamdaman mo. Kasi that way, kahit papaano, yan yung isang paraan nga para maging okay ka. Hindi mo pwedeng solohin ang problema. No man is an island. Wow! May English tayo for today. Nakita ko lang yun na nag-CR ako kanina. Totoo yun. No man is an island. Kailangan mo talaga na makakausap. Huwag mong kinukulong sa sarili mo yung nararamdaman mo. Huwag mong sarilinin yan kasi madedepress at madedepress ka talaga. And I would like to remind you that life is beautiful. Oo, sinaktan ka ng isang tao, but it doesn't mean na end of the world na para sa'yo. There's more to life. Ginawa mo kasing mundo yung tao na akala mo ay tama para sa'yo. Pero hindi pala. Alam mo minsan, mapapatanong ka, bakit pa kasi dumating pa siya sa buhay ko kung sasaktan ka lang din naman niya? Alam mo, for me, ito yung sinasabi ko. Yes, dumating siya, dumaan siya, but not meant to stay forever in your life. Kasi may reason. Isang reason is para turuan ka na maging better version of yourself. Isang reason is para mas maging matatag ka. Kaya nga sabi ko, kapag may mga tao na nananakit sa'yo, kumbaga, bakit dumating pa sa buhay ko, sasaktan lang naman ako. Alam mo, always be thankful to those person. Bakit? Kasi etong mga taong ito, sila yung magiging rason para maging better version ka ng sarili mo. Version 2.0. Kung halimbawa, ilang lalaki na dumaan sa buhay mo, ilang babae na dumaan sa buhay mo, pero paulit-ulit ka lang nilang sinasaktan, edi better version of yourself 2.0, 3.0. Basta ang akin lang, magpasalamat ka. Again, there's reason bakit sila dumaan sa buhay mo. Maaaring tuturuan ka kung ano man yung pwede mong natutunan sa kanila, 'di ba? Hindi ka maging gaga ulit the next time, o 'di ba? Hindi ko alam kung acceptable ba yung mga term na ganito sa podcast. Diba? Kung naging ogag ka ng dahil sa kagagawa niya, at least the next time hindi na ganon. Kung naging syunga ka ng dahil sa kagagawa niya, at least the next time hindi ka na magiging syunga. Kumbaga, alam mo na yung mga red flags na dapat mong ingatan the next time na ikaw ay makikipagrelasyon. Ako lagi hindi ako nagtatanim ng sama ng loob sa mga taong nakakasalubong ko. Kasi alam mo, yung mga nakakasalumuha ko, yung mga dumadaan lang sa buhay ko, hindi ako
nagtanim ever ng sama ng loob. Instead, I am thankful because sa taong ito natutunan ko na, dapat pala ingatan ko na yung mga tulad niya. Dapat pala ganito. Alam mo yun, marami tayong matututunan sa mga tao, sa mga pangyayari. Kaya always be thankful. Yun na lang yun. And always be grateful na lang din na nakilala mo sila, na-experience mo yung ugali na meron sila. Kasi at least alam mo na hindi ako magiging ganitong klase ng tao. I will never hurt people the way they hurt me. 'Di ba? Ganun yung gawin mo na parang lagi kang tumingin sa brighter side of everything. Alam niyo na naman ang mama mo. Ang mama mo very very positive, 'di ba? Hindi ko tinitingnan yung negative ng isang tao. I always look kung ano ba yung pinagdaanan niya, bakit kaya siya ganito. Lagi nating intindihin na lang. Kumbaga, be the bigger person in every situation, in every negativity na nararanasan mo with them. Be positive and everything will fall naman into place kung talagang, alam mo yon, kung talagang iuukol. Ganun lang yon. So yon, balik tayo, navigating heartbreaks, picking up the pieces, paano mo dadamputin ang sarili mo. Number 1, accepting na ganun talaga. May mga tao na dadaan lang sa buhay natin para magturo ng leksyon para sa atin. Number 2, picking up the pieces. Kailangan mong bumangon because life is short para ma-depress. Life is short para, alam mo yon, para sayangin lang natin sa taong sinayang lang din tayo, 'di ba? So instead of focusing na, ang sakit-sakit, pagkukulong na lang ako sa kwarto, tumayo ka. Mas patunayan mo na sinaktan mo man ako ngayon. Darating ang panahon, marirealize mo yung worth ko, yung value ko as a person. Kailangan nanginginig, ganon. Yung tipo pag nagkasalubong kayo sa mall, 'di ba? Dapat fresh ka, blooming ka, hindi glooming, blooming ka. Tapos pag nakita ka niya, yung tipong ako nga pala ang sinaing mo. Sinaing mo. Sinaing kasi masarap na, 'di ba? Hindi, ako nga pala ang sinayang mo. So, yung tipong pag nakita uli kayo, maglalaway siya. Ganun! So, ganun talaga. Okay? So, yun. And number 3, marami pa dyan. Marami pang isda in the ocean. Pangisda ka lang ng pangisda hanggang sa mahanap mo yung perfect na isda na hinahanap mo. Alam mo, isa sa hindi ko malimutan na sinabi ng nanay ko, ng ina ko sa akin. Sabi niya sa akin, yun yung mga panahon na isang linggo talaga akong umiiyak. Yung tipong umuulan pero naka-black shades ako ng bonggang-bongga. Yung tipong ganito po yung mga eksena, mga bebe ko. Teka lang, may props ako dito. Uwi ako sa bahay, nakaganito ako. Mapenging baon. Tapos sabi ng nanay ko, naka-shades, nasa loob ng bahay. Tinanggal ko ngayon. Yung mata ko, may eye maleta, mi. Alam mo, yung bakas ng luha talaga ng malala. O sabi niya, umiyak ka na naman. Sabi ko, ma, hindi. Nakagat lang to ng ipis. Yung bahay namin, legit, maraming ipis. Alam mo, pag nagsi-CR kami, may mga ipis. Ang wallpaper namin, hindi wallpaper na pangyayamanin. Ang wallpaper namin, ipis alive. Promise! So anyway, sabi ko sa mama ko, alam naman ng nanay natin yan. Sabi ko sa mama ko, hindi, nakagat lang ng ipis. Chusera! Sabi na lang ng nanay ko, eto yung hindi ko talaga makalimutan, na the moment na binitawan niya yon, sabi ko, oo nga no. Sabi niya, Nak, English yung nanay ko. Sabi niya, Nak, don't cry over spilled milk. Nung sinabi niya yon, lalo akong naiyak. Oo, kasi nga English, hindi ko naintindihan. Charing lang. Hindi, diba? Nung time na yon, charing lang pero nung time na yon, parang number 1, I never opened up sa mama ko. So yun yung sinasabi ko rin kanina, na try mong mag-open up. Baka kailangan mo lang ng mami ang advice or yung parents advice. Kasi minsan, aminin natin, takot tayong mag-open up sa parents natin. Feeling kasi natin, i-judge nila tayo. Feeling natin, parang, ayak kasi, lumandi-landi ka. Alam mo yan, imbes na makarinig tayo ng encouraging words, we have this feeling na baka sermonan tayo. Pero alam mo, that moment in time, kanta, that moment in time na nag-open up ako sa mama ko, tapos nagulat ako, talagang sabi niya, anak, don't cry over spilled milk. Marami pa dyan. Gusto mo ba, babalikan ka ng lalaki dahil nagmamakaawa ka, dahil lang sa awa? Gusto mo ba na para magiging okay kayo dahil nag-iiyak ka lang dyan? Kumbaga,
di ba, parang pinarealize niya po sa akin na mas maganda na balikan ako ng isang tao dahil mahal pa rin ako nito. Hindi dahil nagmamakaawa ako, hindi dahil nagluluksa ako sa pagkawala niya. Di ba? Kumbaga, babalikan niya ako because may love pa. So that moment kasi mga bebe ko, no, parang dumating kasi ako sa punto na aside sa pagluha ko every night, habang nasa jeep ako, lumuluha ako. Tapos yung ano yung break-up playlist ko doon, I remember the days when you here with me. Nasa jeep ako, tapos biglang tumutulo yung luha ko. Tapos uuwi ako, matutulog ako, tumutulo ang luha ko. Tapos dumating pa kasi ako sa point na talagang pumunta ako sa lugar nila, nagmakaawa ako. Pero nung time na yun, sabi nung lalaki, nandito na si ganitong pangalan, kunwari si Ebony, baka masabi ko yung totoong pangalan eh. Si Ebony nandito. So sabi ko, okay lang, mag-aantay ako. Dahil alas 11 na, hindi siya nagpaparamdam. Sabi niya, umuwi ka na, tinatakwil niya na ako. Pero lagi kong sinasabi na, sige na, gusto ko nang kitang makita. Nagmamakaawa talaga ako, So parang kinabukasan nga, ayun nga, parang sabi ni Mama, saan ka galing? Bakit ngayon ka lang, bakit anong oras ka na umuwi? Yun, sabi niya, don't cry over spilled milk, hindi mo kailangan magmakaawa sa isang tao. Na yung ex ko na pala yun, nag-text din pala siya kay Mama na, tita, nandito si Colleen, pauwiin niyo na po siya. So, parang sinabi sa akin ni Mama na, anak, hindi mo kailangan magmakaawa, ang ganda mo. Charing! May ang ganda talaga. Charing lang yung ang ganda, siningit ko lang yun. Bida-bida, Mama mo. Ako na lang nagsingit nun. Pero again, sabi lang sa akin ni Mama nun, parang hindi mo kailangan magmakaawa. So, yun lang yun. Pero alam mo, totoo lang, again, nung kinausap ko yung mama ko, naging okay ako right after that. Kinabukasan may bago akong jowa. Charing! Charing na naman. Pero hindi, after that, totoo lang naging okay ako. So, it pays to open up to our parents. Oo, sa sermon na nila tayo. Oo, makakarinig tayo ng hindi maganda. Pero the best wisdom that we can get is from our parents. Kaya do not be afraid to open up with them. Huwag kang matakot. Kasi sila yung magre-real talk sa atin ng malala. 'Di ba? Yung conversations natin with them, totoo yun, mare-real talk tayo ng malala, masasabon tayo ng malala. Pero kasi they speak from their experience. And these experiences, 'di ba, napagdaanan na nila ito, napagtagumpayan na nila ito. And again, marirealize mo na, oo nga pala talaga, no? So, ayun na nga, mga bebe ko. And now, balik ako dun sa makaawa phase. This is just one of paraan ko para maging okay ako. Oo, nagmakaawa ako. Tama ba na magmakaawa ako? Yes, maririnig natin sa mga kaibigan natin na huwag kang magmamakaawa. Know your value, know your worth. Para kang syunga. Bakit ka magmamakaawa sa isang tao na chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu? Pero alam mo, I realize, nagmakaawa man ako nung time na yon. Na-realize ko na at least ginawa ko ang lahat, 'di ba? At least ginawa ko yung best ko. Kumbaga sa project, ginawa mo yung best mo, ibinuhos mo yung dugot pawis mo para maipasa yung project na to. So, ganun lang din ako. Hindi ako nang hinayang na ginawa ko yung face ng buhay ko na yun, na magmakaawa ako sa isang tao. Kasi at least, sinubukan ko. I tried na ma-revive yung relationship. Oo, medyo ang baba, 'di ba? Sa ganda kong to. Charing! Hindi, 'di ba? Pero medyo very, very low siya. But at least, masasabi ko na ginawa ko ang lahat. I tried my best para maibalik kung ano man yung nasira, ano man yung nawala. So, yun lang yun. Kung paraan mo, again, umiyak ka na, ginawa mo na rin na magmakaawa, pero hindi pa rin naging sapat, hindi pa rin siya bumalik, again, that is okay. Kasi naiintindihan kita, gets na gets kita kung bakit hanggang ngayon minimiss call mo siya, kung bakit hanggang ngayon may mga paraan ka pa na ay wrong send, pero ang totoo intentionally na para talaga sa kanya yung chat na yon. Aminin, gumanong ka din, ay wrong send. Chusera, o di ba? So kung yun yung mga paraan mo for you to be okay, do it. Kung sabihin ng mga ibang tao na grabe ka naman, kailangan talaga gano'n magmakaawa, kailangan talaga chu-chu-chu-chu-chu, kailangan talaga ganda-ganda mo, ang pangit-pangit ng pinagmamakaawaan mo, dead na. If that's what you feel doing for you to be okay, then go for it. Kasi, again, isa rin yan sa paraan para unti-unti ma-realize mo na
kailangan akong maging okay. At para maging okay ako, I need to do this, to do that. Pero huwag ka lang gagawa nung isang nung mga bagay na parang krimen, na parang papatay ka na. Huwag ganon! Okay? Huwag naman yung to the point na awayin mo yung bagong karelasyon ng ex mo. Huwag ganon. Not to that level. Siguro yung level lang na maipresent mo yung sarili mo na para lang maging okay ka. But wag din yung para magpapajontes ka, pakasakali mapikot mo siya, wag din ganon. Siguro, alamin mo lang din kung hanggang saang level. Okay, may leveling yan. Yung level lang na nakakaklase, yung level lang na hindi naman tipong i-hate ka ng mga bagong karelasyon o mga bagong buhay o kapamilya niya sa buhay ng ex mo. So, ganon. So, picking up the pieces, again, it's really hard. Hindi siya madali. It sounds like, Mama Colleen, bakit parang ang dali-dali para sa'yo sabihin? Hindi mo ba alam na ang sakit-sakit na talaga? Hindi mo ba alam na parang ikamamatay ko talaga to? Alam mo, again, been there, done that. Lahat ng klase ng pagdampot ko sa sarili ko para maging okay ako, naiiyak ako. Hindi kasi, di ba, promise, kapag ka napagtagumpayan mo to, ang sarap sa pakiramdam. Naiiyak talaga ako kasi parang, imaginein mo, pamilyado na akong tao. I've been into heartbreak so many times, di ba? Parang, naalala ko lang ng mga panahon na nagmamakaawa ako, na parang feeling ko, parang siya yung buhay ko eh. May plano na ako na magpapakasal kami, may plano na ako na ito yung magiging entourage namin, may simbahan na ako, na parang grabe no, ang dami kong pinagdaanan with these people, na parang noong mga panahon na yon, I really feel you. Noong mga panahon na yon, ganyan-ganyan ako, yung tipong hindi ko kayang mabuhay, nang wala siya, hindi ko kayang mabuhay, na parang another relationship na naman, din nabigo na naman ako. But then, you know what? What I realize right now that I have a husband, I have 2 kids, na talagang, oo, inilapit tayo sa mga taong akala natin tama para sa atin, inilayo din tayo sa kanila, but then, may plano pala si Lord na mas bongga. 'Di ba? Yung mas bongga na akala mo, yun na yung perfect, pero may mas ipa-perfect pa pala. So, yun din yung gusto kong ma-realize. Gusto kong ma-realize mo na minsan talaga, may mga plano tayo sa buhay na akala na natin, bongga na. Pero yun pala, mas bongga pala yung plano ni Lord para sa atin. Ito yung life verse na meron ako dito sa bahay ko, na talagang ito talaga yung dinadala ko palagi. Jeremiah 29:11. Promise, for surely I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you a hope and a future. Lagi kong, eto talaga yung life verse ko sa dami ng pinagdaanan ko, marirealize mo na parang, ang galing no? Kaya pala niya ako sinaktan kasi may better plans pala siya para sa akin. Kaya niya pala ako sinaktan kasi ito yung inihain niya para sa akin, na ito dapat talaga yung kainin ko. Kaya sabi ko, ang galing ni Lord. So ikaw, if you're going through right now, na feeling mo, ano ba talaga, bakit ako sinasaktan ng ganito? Lord, bakit? Di ba, sometimes, aminin mo, di ba, you are questioning Him. Dumadating ka na sa punto ng buhay mo na you are questioning Him already. Why, Lord? Why po? Di ba? So, siguro kasi, may inilatag talaga si Lord na best para sa'yo. So, yun yung tandaan mo. Yes, it's hurting right now, deeply, 'di ba? Ang sakit-sakit, Lord. Please, Lord, alisin mo na 'to. But then, ito yung gusto ko sabihin sa iyo. You are hurting right now because God is preparing you sa mas bongga sa inaakala mo. So, yun lang, just go with the process. Walang madaling paraan, walang shortcut in moving on. Kahit anong navigate mo, maliligaw at maliligaw ka talaga. Parang Waze. Nililigaw tayo minsan. Pero one thing is for sure, makakarating ka rin sa iyong paroroonan. Ibig sabihin, mag-heal ka rin sa tamang panahon. The healing na hinahanap mo, gagaling yung puso mo, then eventually magpapasalamat ka, Lord, thank you for those experiences. Dahil Lord, kung hindi mo pinarana sa akin to, siguro hindi ko matatagpuan yung tamang tao para talaga sa akin. So yun lang, you have to let go yung taong nagpasakit ng puso mo, kasi when you let go, mas dun mo mahahanap yung perfect na tao
para sa'yo. Just let go, let God, and everything will be okay. So that's it for our conversations with Mama Colleen. Sana po may napulot ka sa podcast natin today. If yes, kung meron, please like naman ng podcast natin. Kung meron, pakishare naman to sa mga friends mo, sa family members mo who's going through heartbreaks ngayon, na nahihirapang i-pick up ang kanilang sarili from this heartbreak. Comment down below also kung ano pa yung mga topic na gusto mong pag-usapan natin. So once again, this is Conversations with Mama Colleen. I-follow na kami sa aming mga socials. Ayan, at syempre sa aking YouTube channel, at i-follow mo na rin po itong podcast natin. More episodes ang iyong mapapakinggan again dito po sa Conversations with Mama Colleen. I'll see you, I'll hear you next time. I heart you, bebe ko. Conversations with the Mama Colleen.